Bata pa lang, nakakakita na ako ng mga multo. Pero kahit kailan, kahit ngayong may sarili na akong pamilya, hindi pa rin ako masanay-sanay sa kanila. Ano kasi, hindi normal yun para sa akin. Kaya nang sabihin ng asawa ko na bibili kami ng sarili naming lupa para pagtayuan ng bahay, sobrang saya ko. Eh di ba, bagong bahay, wala pang history, walang multo. Kaso hindi ko naisip na hindi lang sa bahay sila pwedeng mag-latch. Pwede sa tao mismo o sa mga gamit. Sima ng asawa ko. Ang biyenan ko namang babae ang naging katuwang ko ng mga nakako sa bunso naming mag-asawa. Mabait si mama. Hindi masita sa mga gawaing bahay. Maginhawa nga ako kasi halos akuin na niya lahat ng trabaho sa bahay. Para daw maging hands-on ako sa pag-aalaga sa dalawa ko pang anak na nag-aaral na. Ayaw niya rin na magkuha pa ako ng makakasama namin sa bahay kasi kaya pa naman daw niya. Eto na nga, naranasan ko ng mag-sleep paralysis pero sa dati pa naming apartment at hindi naman lagi. Pag sobrang pagod lang. Kaso isang gabi, naranasan ko to sa bago naming bahay. Nasa salas pa ako noon. Kako itutulog ko muna kasi ang sakit na ng likod ko sa pagtapos ng project ng dalawang bata. Si mama at si bunso nasa kwarto na ni mama. Yung dalawa ko pang anak naglatag lang sa ibaba ng mahabang upuan na hinigaan ko. Nagising ako dahil sa malamig na nararamdaman ko sa paanan ko. Kaso pagmulat ko ng mga mata, wala namang kung ano doon. At nang akmang tatayo na ako, hindi ako makagalaw. Dahil nga hindi na bago sa akin yun, hindi ako nagpanik. Huminga ako ng malalim, mga 3 beses. At nag-concentrate na maigalaw ang isa sa mga daliri ko sa paa. Tapos nakarinig ako ng ingay. Hindi ko ma-explain kung anong ingay. Basta sapat yon para mapatingin ako sa tumba-tumba na nasa gilid ng hagdan. Bigla na lang may matandang babae doon na marungis at punit-punit ang damit. Tapos nang makita niya akong nakatingin, bigla siyang tumuwid ng upo. Malawak siyang ngumiti at tumalon papunta sa akin. Sakto naman na naigalaw ko ang hiniliit ko sa paa. Pasigaw akong napabangon. Tapos pagtingin ko dun sa tumba-tumba, gumagalaw. Imposibleng isa sa 2 anak ko yung gumalaw nun. Kasi malayo sila dun. Kaming 3, malayo doon. Tumatahip na mabilis ang puso ko nun. Kahit nanginginig pa rin tumayo ako para gisingin ng 2 bata para umakyat na sa kwarto namin. Kinabukasan tinanong ko si mama kung saan niya binili yung tumba-tumba. Ang sagot niya, hindi niya binili. Inalok lang daw ng isang kapitbahay namin. Sa lola daw niya yun at uuwi ng probinsya yung matanda. Wala nang gagamit sa bahay nila. Tapos nagulat ako sa sinabing sunod ni mama. Ipalalabas na raw niya yun kay Alex, yung bunso kong bayaw. Kasi nakakapanaginip daw siya lagi ng masama pag makakatulog siya dun. Saka na lang daw niya ipapatapon pag umuwi ng probinsya yung nagbigay. Nakakahiya naman daw kasi. At ayaw niya rin naman daw ipamigay kahit kanino. Kasi ayaw niyang maranasan ng pagbibigyan niya yung naranasan niya. Kahit papano napanatag ako. Nakalimutan ko na nga yung tumba-tumbang yun hanggang sa maayos yung maliit na studio ko sa ibaba. Nag-decide kasi akong mag-online selling. Nasa ibang bansa din kasi ang ate ko at every 6 months ang uwi. Sa kanya ako nagpapabili ng ititinda nung una. Hanggang sa dumami ang buyers ko at nag-decide na akong mag-angkat ng mga bales locally. One time, sa sobrang pagod ko, hindi ko na napansin na nakaupo na akong nakatulog. Tapos ayun na naman, nagising na naman ako bigla. This time, alam ko na kung bakit ako nagising. Yung sawali kasi sa gilid ko may bumubunggo. Tapos na-realize ko rin naman agad na may mali. Konkreto ang bahay namin. Bakit biglang nagkasawali?
Tapos nabutas na yung sawali. Nakita ko yung tumba-tumba sa gilid. Tapos yung bumubunggo. Yung matandang marungis. Mukha niya yung pinangbubunggo niya. Para siyang yung titan sa wall. Dahil nga hindi ako aware na sleep paralysis yun, hindi ako nakapag-relax. Nataranta ako. Hindi ako magising kahit anong gawin ko. Hanggang sa nahawakan niya ako sa braso at hinihila na ako sa may butas na ginawa niya. Hindi pa rin ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Tapos may naramdaman akong humila sa akin sa kabila kong braso. Tapos nagising na ako. Nalaglag ako sa kulumpon ng mga damit na katatapos ko lang plantsahin. Ilalive ko yun sa susunod na araw. At bigla akong niyakap ng panganay ko. Umiiyak siya. Yung talagang may pagsigok. Ang kwento niya, nakita niyang hinihila ako nung bad granny. Nakita niya rin yung sawali. Iyak siya ng iyak talaga. Ang sabi pa niya sa amin ni Mama, kakain na daw siya ng gulay para maging strong siya, para malabanan niya yung bad granny. Si Mama naman ang sumunod na umiyak kasi siya ang unang nakakita nung mahahabang gasgas ko sa braso kung saan ako nahawakan ng matanda. Sinisisi ni Mama ang sarili niya. Pero sabi ko naman wala siyang kasalanan. Kaya nakisuyo ako kay Alex na umuwi ng araw na yon. Nagbo-boarding house kasi siya. Nagpasama akong wasakin yung tumba-tumba at sunugin sa likod bahay. Mula noon hindi ko na ulit nakita o ng anak ko yung matandang marungis. Si Bad Granny.